po kasi kapag hindi ka po hands-on, sabi ko nga hanga ako dun sa mga OFW, mga kababayan natin abroad na ma-manage nila yung farm nila kahit sila ay nasa abroad. Kasi nakakuha sila ng tamang tao, nag-aral sila ng tamang proseso, maayos yung housing nila, tapos maayos yung mga breeder nila. Pero bihirang-bihira. Napakadalang po. Napakadalang. Ang first sign ng bloat, nasa gilid lang yan. Basta ang, sabi ko nga, common sense eh. Alam mong kumakain lahat ng kambing mo, may isang hindi kumakain, maalarma ka. Pag bloat sir, anti-bloat agad. May binabibili. Hindi ako nagpapawala ng anti-bloat. Meron po nabibili? Sa Shopee sir. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko, sa pagkakambing, matira matibay. Kasi pag mali ka ng start, hindi stress reliever yan. Lalo matadagdag ang stress mo. Yan pa ang makakapagpa-stress sa'yo. Kasi yung gastos niya po, tuloy-tuloy yan eh. Tuloy-tuloy ang gastos. Part 3 ng ating goat farm visit dito sa Sara Goat Farm. Mga mahalagang impormasyon sa pag-aalaga ng kambing at mga gamot sa mga sakit ng ating mga alagang kambing. Kaya sama-sama tayo manood. Sabihin natin Sara ito sa part 3 itong ating goat farm visit. Pag edad ng 4 months na pag kanilang pagbubuntis, lalagay na po na. Hinihiwalay niya. Hanggang sa mga anak na po. Yung sample namin dito. So, gano'n na nagiging setup. Titignan natin yung setup nila, sir. Ito palang ginawa nila, sir. Kasi nakita ko nga, parang doon sa ibang pinunta natin, talagang hiwa-hiwalay sila. Kada isang kambing, kahit mga breeder. Ganun ang setup ko dati. Kasi, imagine mo, sir, nung gano'n, halimbawa, ito, ganyan. Ayun, yung isang yan, sir, ang magkakasya lang doon, 3 hanggang 4 na kambing. Pero kapag yan ay pinag-isa mo, ano ba, 3 hanggang 4 na kambing, sabihin natin 5, tapos 5 rin dito. So total of 10. Pero pag pinag-isa mo to sir, kasya ang 15 to 20. Ayun pala. Mas magaling, mas makakatipid ka pa. Mas makakatipid ka sa space, makakapag-alaga ka ng mas marami. Pati nakakagalaw pa sila ng ayos. Nakakagalaw sila ng ayos, nakakapag-exercise sila kasi pag tatayo ka lang, tapos punta mo ron, cage na, hindi ka makagalaw. Tataba talaga sila. Kaso tabang hangin sa At saka, yung mga namamatay kong inahinong ganun sir yung setup ko, ano sila, pats. Pats talaga. Sir, yung pagbukas ko nung tiyan nila, kasi tuwing may namamatay akong alaga, nag-aalabet din naman tayo. Para mapag-aralan. Isinesend ko doon sa kaibigan kong vet. Dok, ano kayang kinamatay nung kambing ko? Ganito yung kanyang bituka, ganito yung kanyang atay. Isesend ko. Tapos yun, mag-ano sila. Sobrang taba engineer ng kambing mo. Kasi yung tiyan niya, halos kalahati nung laman ng tiyan niya. Taba. Parang tupa. So, yun ang sistema. Sabi niya, magpa-exercise ka ng kambing. Kaya, ginawa po namin to. Ay, kasi sila pala. Ito, yan sila lahat. May access sila makakababa. So, kagaya ngayong summer, ligaw lang sila dyan. Tapos, nakakatipid pa ako sa kumpay doon sa ranging area nila. Papasukin ko sila. Pwede sila dito po, ano? Opo, may access sila doon. Kaya pala, ito pala may gate din papakit yun. Kaya lang hindi niyo pa po siya in-operate ngayon. Ngayon, sir, summer. Ganyan ang plano ko. Pakakain ko na sa kanila yung mga tanim na. Handa na pala ito. Kaya pala meron dito. Sir, matanong ko lang, nagsa-silage din kayo? Opo, sir. Corn silage. Corn silage. Saka ay leaf here. Kaya tag-ulan talaga, hindi ako nagpapakumpay. Mahirap po kasi ayaw nyo nga kasi ng mga basa kasi nagkakasakit. Yun ang iniiwasan nyo. Mahagad sa pamurga, delikado sa bloat, delikado pa sa sakit. Yung pong number 1 talaga na kinamamatay ng kaming bloated, ano? Parang hindi siya naagapan pag bloated na. Opo, sir. Pero ang bloat naman namamatay lang kapag tama ka, sir, hindi mo naagapan. Pero kung maaagapan mo, kasi first sign ng bloat, hindi nakakain, nasa tabi na lang. Huwag niyong intayong humiga, tapos magmimihi na lang. Ano na po yun, acute, medyo acute na yun kapag hindi na siya makatayo. Ang first sign ng bloat, nasa gilid lang yan. Basta ang, sabi ko nga, common sense eh. Alam mong kumakain lahat ng kambing mo, may isang hindi kumakain, maalarma ka na. Huwag mong pabayaan, sabihin mong busog lang, hindi. It's either nabubuli siya doon sa cage na yon, or may nararamdaman siya. So dapat, agap sir, agap. Kaya ano pong pinaka first niyo doon, step doon sa pag medyo alam niyo pag-bloat sir, anti-bloat agad. May binabibili. Hindi ako nagpapawala ng anti-bloat. Meron po nabibili? Sa Shopee sir. Meron naman pala. Huwag na tayong yung langis, yung may mix. Ay kung nagkamali ka pa ng mixture. Tapos, tama yung mixture mo, nagkamali ka naman ng pagpapainom. Paano kung sasabihin nagkamali? Ay ginawa mo, isinentro mo yung syringe.
sa ngalangala niya, pumasok ngayon dito, dumiretso sa baga. Kasi hindi mo sa gilid nilagay. So, dapat sa gilid lang, sir, yun. Utay-utay mong ipainom. Sabi ko nga sa iyo, sir, kung wala kang experience, at hindi kayo nagmamagaling, may nakita kang isang YouTube vlogger, sir, ha? Hindi ko naman nilalahat sa ng YouTube vlogger. May vlogger ka nakita na, dapat pala pag bloat yan, ganyan ang gagawin mo. Tapos pag akwit na turukin mo, binubutas. Hindi mo alam, hindi mo natanda kung kaliwa o kanan yun. Binanatan mo ngayon sa, sa kaliwa o kanan. Sumablay. Paano? Patay. Sa halip na hangin ang lumabas, yung kinain na. Lumabas, yun pala. Kaya mas maganda po, bago sana mag-ganito, mag-alaga ng ganitong farm, hindi po magbibigla-biglaan, kailangan talaga experience. Ako, sinishare ko yung sablay ko. Yung sablay ko talaga, sir. Nauna, sir, yung kambing bago yung pakain, bago yung tamang housing, bago yung management. So, anong nangyari kasi sa atin, pag may kambing na, hiring po kami ng farm technician, hiring po kami ng handler, di po ba? Tapos saka ka magtatanong sa mga vets, saka ka magtatanong sa mga may experience. Okay din naman po yun. Kaso, pag pinagsabay natin, chances are, malulugi. Malulugi talaga po. Kaya marami napapatigil ng mga farm, nagpa-farm. Opo. At saka, lakas ng loob. Lakas ng loob. Talagang, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, sa pagkakambing, matira matibay. Kasi, in the first 1 to 3 years, hanggang 5 years, hindi mo pa ROI, sir, malabo. Sa akin, sir, ha? Ilan taon na po kayo nag-start ako 2020. Matagal na rin. Pero hanggang ngayon, ano na ngayon? 2025, sir. Pero yung ROI namin, malabo pa rin. Pero at least, nakikita mo na may future talaga. Na natatanaw mo naman. Kasi, through experience, naaayos mo. Mortality mo, napababa mo. Yung pregnancy rate ng mga kambing mo, napataas mo. Yung feeding rate mo, naayos mo. Yung feeding cost at operational cost mo, napababa mo. Yung kasi dapat, sir, hindi pwedeng mag-aalaga ka lang. Dapat may science and computation ka din. Hindi, bumili ka ng ganitong kambing, inalagaan mo ng ganitong katagal. Magkano ang consumption niya per day? O dapat, yung consumption na peso per day, per head, mapababa mo. Halimbawa, kada isang araw gumagastos ka sa isang kambing, halimbawa dati ng 15 pesos to 20 pesos kasi naka-unli feeder ka. Alam nga namang hindi mo baguhin yun. Magkano ang gastos mo sa isang kambing sa looban na isang taon? Tapos hindi nag-anak yan. Paano mo mabawi? Yun. Pag hindi ho tayo nagkwenta, at bumasi lang tayo dun sa gusto nating mag-alaga kasi, ay hindi po tayo nagninegosyo. Parang naglilibang lang. Naglilibang. Kaso, aminin natin sa hindi. Sabi ko nga, ang goat farming sana sa akin nun ay anti-stress. Stress reliever, di ba? Para happy ka. Kaso, pag mali ka ng start, hindi stress reliever yan. Lalo matadagdag yung stress mo. Yan pa makakapagpa-stress sa'yo. Kasi yung gastos niya po, tuloy-tuloy yan eh. Tuloy-tuloy ang gastos. Tapos wala ka naman balik. Yun. Kasi ito po sa totoo lang, pag ganito kasi, kalimitan ng mga gusto ng mga kababayan, mga goat farm, para sana kumita sila. Kaya lang nangyayari minsan, sila pa ang nalulugi dahil mali ang pamamaraan nila ng pag-aalaga. Kadalasan po, kasi kapag hindi ka po hands-on, sabi ko nga, hanga ako dun sa mga OFW, mga kababayan natin abroad na ma-manage nila yung farm nila kahit sila ay nasa abroad. Kasi nakakuha sila ng tamang tao, nag-aral sila ng tamang proseso, maayos yung housing nila, tapos maayos yung mga breeder nila. Pero bihirang-bihira. Napakadalang po. Napakadalang. Kadalasan yung mga aspetong yun, nagiging dahilan para tumigil. Pero pwede naman po siya, kung sakali naman, pwede siya mangyari. Katulad sabi niyo, may nabanggit kayo na meron nga tayong mga kababayan na nasa abroad, pero tuloy-tuloy ang kanilang breeding. Talagang, kasi sir, tama ang start. Kasi sa akin, kung talagang hindi ko din lang passion, doon sa mga nangyari sa akin previous year, dapat tumigil na ako. Kasi 5 years na. 5 years na, tapos ang tagal, di ba? So, dapat tumigil na ako. Kaso, ang iniisip ko naman, nag-start na ako eh. Nandito na ito. Nandito na. Saka, nandyan pa naman yung mga una kong breeder na in-invest ko talaga. So, sabi ko, gamitin ko muna yung potential kasi ang kambing naman 8 to 10 years mapapakinabangan may i-breed mo pa eh. Oy, nasa 5 taon pa lang naman ako nag-breed. May 5 taon pa ako gagamitin, di ba? Malay natin sir, yung 5 taon yun na pala yung iyong ano. So, wag lang tayo magsasawa. Ang ano ko sir,
pinakaingat-ingat ay sa pag-i-invest. Yun, Huwag pag-invest. muna tayong maglabas ng pera sa kambing. Oo. Mag-invest tayo sa kaalaman. Yun. Mag-invest tayo sa housing, sa pagkain. Kapag ready na lahat, saka ka magkwenta. Itong ganitong area ng pagpapakain ko, ilang kambing ang kayang isustain Yeah. for the whole year. Hindi yung nandyan na yung kambing mo, saka ka maghahanap ng kumpayan, saka ka maghahanap ng taniman. Oh, yun sir yung isa kong supply ngayon. Bakit ako nag-arrive sa 100 heads na kambing dito sa aking housing? Kasi yung area ko ng plantation, kinompute ko, kaya niyang i-sustain ng 100 heads. Yun. So, pag nagdagdag ka doon, problema mo na naman yun. Pero kung habang mas mababa ka pa sa 100 heads, hindi mo pa problema ang pagkain. Yun po ang sistema. Hindi pwedeng nauna yung kambing, ay di walang kumpay dito sa palibot mo, bili ka ng pakulong. Bili ka ng sasakyan, magkukumpay ka sa ibang lugar. Ang masama pa po yung iba, binibili pa nila yung pagkain mismo. Oo, yung mga silage. Bili mo yung silage o para mas okay. Magano ka na lang, commercial feeds. May pambili ka naman eh. Commercial feeds, na overfeeding ka ngayon. Di ba sir? So mangyayari po talaga doon na nag-umpisa yung paglugi ng isang... kasi pag hindi nga po tayo nagkwenta, dapat, sabi ko nga, kwentahin natin yung expenses natin per head ng kambing per day. I-multiply mo ng 365 for the whole year. Tingnan mo kung mababawi mo dun sa ipaanak niya. Tingnan mo kung mababawi mo dun sa igagatas niya. Sa expenses mo sa tao. Diba sir? Sa expenses mo sa lahat, sa operational mo. Kasi kung hindi po, ay naglilibang lang tayo. Yun ang nangyayari. Hindi po tayo naghahanap buhay. Pero okay po yung kasi sa una talaga maglilibang ka lang. Pero habang natututo ka, saka mo siya i-convert as business. Ganun po ang nangyayari. Kasi mahirap yung puro libang na lang tayo. Katulad sabi, gumagastos ka dyan, naglalabas ka ng pera dyan. At saka ay mahirap kasi yung iba bread and butter talaga nila ang farming. Ano po, yung iba talagang sumusugal, yung nasa abroad po uuwi tapos magpo full time farming. Yun. Kaso kung hindi nga po tama yung start natin, ay babalik lang tayo dun sa problema ulit. Yun, problema. Ibig sabihin, kala may good for ano ka na sa farming, pero yun pala, problema pa sakit pa ng... May mga farm naman sir na open silang ano. Ako talaga, sabi ko nga doon sa mga pumupunta rito, hindi ako mahiyang i-share yung mga sablay. Kasi tulong ko na yun sa community na makapag-start sila ng tama. Kaya kami nag-offer kami dito sa mga seminar. Sir, ito pang tatanong ko kasi yung iba may na-experience, na-encounter tayo ng mga ibang mga nagbago pala nagpa-farming o kaya yung iba matatagal na. Mas mamasuggest mo ba na mag-umpisa muna dahil sila sa mga upgraded? Yes po. Kaysa magdiretso sa full blood? Yes po. Ngayon, kung ano sir, kung sa akin sir ha, kung wala ka din lang bet at wala kang maayos na farm manager or handler mo sa farm, mag-start ka sa hindi gaanong kamahalan. Kasi siguradong pagpapraktisan mo. Sabi ko nga nun, yung native at upgraded ko nun sir, pag nagtuturok ako, sa 10 kong tunirokat, swerte na yung may 5 makasurbay. Pero kung ikaw naman ay dumaan sir sa seminar, dumaan ka talaga. Tapos hindi ka nagmadali, inihanda mo talaga lahat. Kasi konting-konting mga breeder, ang hinihahanda mo na ay pagkain at housing. Laging nauuna ang number 1. Nakikita mo sa TikTok yung mga gagandang kami. Na-excite ka ang ganda sa farm ko dito. Bili ka agad. Dapat mag-invest muna sa kaalaman. Yun, number 1. Kaalaman. Kasi ang hirap na tumaas yung tuition fee mo dahil sa wala kang alam. Yun. Kada po talaga, nag-visit ka rin kayo sa mga farm, yung medyo na-realize yung nag-farm visit na rin na kayo. Pero late na. Nauna yung housing ko bago ako magtingin ng ibang housing. Kasi kami as profession ako, syempre mataas ang bilib ko sa sarili ko. Sa construction business, bahay lang ng kambing, ano ba yan? Ganun ang thinking ko nung una para bahay ng kambing, di pagawa ko. Nung during operational na, lumalabas na yung sablay, yung bahay ng kambing ko pa, ganun-ganon. Hindi isang straight. Hindi ang hirap sa nagpapakain. Iikot-ikot ka pa, tapos pen by pen. Ang mangyari, pag nag-hit ito, ilalabas mo, dadaling mo sa back. I-hit yung isa, ilalabas mo, dadaling mo sa isang back. Matrabaho. So, kasi ang nagiging sistema, kaya yung nahihirapan yung ating mga farm manager at yung ating mga tauhan dahil na rin sa atin. Pwedeng mali yung klase ng housing mo. Pwedeng mali yung sistema mo.
itatama mo yung sistema, saka aaluhan, saka mo lang ma-appreciate. Kasi pag hindi na nahihirapan yung mga handler natin, mas malaki na yung oras nila sa alaga natin. Yan, opo. Kaysa ron sa pagtatrabaho nila. Pag mas marami yung oras nila doon sa alaga natin, mas gaganda yung alaga natin. Pag stress yan, dahil sa hirap, no, isipin mo, nagpagawa ka ng housing na paikot-ikot. Pagawa ka ng housing na sobrang hirap linisin ng ilalim. Oo, yung linisin. Ay, hirapan sila. Sa hanapan natin sila ng trabaho. Yung housing ko na ito, bago ito magkaganito, ako mismo, trinatry ko gaano katagal bago ko mapuno ng kumpay lahat. So, may estimate ako kung gaano karaming kumpay ang kakasya diyan, gaano katagal na operation ng tao ko. O dapat hindi yan tatagal ng 15 to 20 minutes. Dapat may pagkain na sila lahat kasi mag-iingay yan. Yung 15 to 20 minutes siya, napakadelikado nun sa kambing kung gutom na. Isang salpukan lang ng ano nun. Yung mga buntis doon, pwedeng maagas. Yun, opo, kasi parang nabigla yung kanilang busog. Tapos, excited sila. Pag na-delay ka, ang bilis kumain yan. Ayun yung bloat. Yun doon na nag-umpisa yung bloated. Yun. Kaya pala hindi niyo pinapabayaan sila na walang pagkain. Opo, at saka sa hanggat maaari, ipil lang. Saka yung aming mga itinanim. Ayun, katulad dito sa paligid yung napier. Ayan lang, sir. Tapos mga... Sir, hindi na talaga ako nagpakain nung nung Jimelina. Nadala kayo sa... Kasi may napanood ako na niyan, experiment. Inilagay siya sa plastic. Lumobo talaga yung plastic. Talaga nakapag-bloated siya. Oo. Kinulob siya sa isang plastic. Nilagay yung Jimelina na sinilage din. Parang giniling din. So, hindi puno yung plastic. Kinabukasan, nakalobo yung plastic. So, ganun ang epekto ng Jimelina. Kung sa tiyan ng kambing yun, lulobot talaga. Yun. Kaya tinigilan ko yan. Hindi ko sinisiraan yung mga... Hindi, okay lang naman po para malaman ng iba. Sa experience niyo po. So, ang mga pakain niyo po dito ulit ay mga Napier. Sa grass po. Sa grass. Sa forage, the best sa akin, para sa akin, sir, ha? Ito based sa experience ko. Sa Bower, the best ang ipil. The best yan, sir. At Napier. The best. So, combination ng Napier grass at ipil, the best po sa Bower. Pero pagdating sa Anglo, hindi masyadong best ang ipil. Humihina ang milk production nila. Kasi ang milking production sila. Yes, sir. So, pagdating sa Anglo, indigo. Ay, indigo pera? Yes, sir. Ano bang itsura? Parang ganito rin, ano? Ayun, sir, yun. Parang malalaki ang dahon sa ipil. Oo. Okay. Kumbaga, kasi ito pala, magkaiba din. Pero pag pinapakain sila, halos ganun na lang din kung mayroon sila. Pero pag umanak na ang aking mga Anglo, habang sila'y buntis, sir, habang sila'y pinapalaki ko, nakaipil sila. Pero kapag sila'y nagpapadede na at ginagatasan ko na, naka-indigo na sila. Yun, pala nga na style. Naka-indigo. Hanggat maaari. Kasi yung indigo ko naman kukunti pa eh. Sa estimate ko kasi, sir, sa isang hektarya, yung Anglo ko pa lang ang kaya niyang i-sustain. Talaga marami din kailangan pakain talaga. Malaki sir. Malaki tapos ilan yan? Halimbawa pag harvest mo ngayon, kumpay ka ngayon, bibilang ka ng ng mga 45 to 60 days bago ka makakuha uli. Matagal. Pag summer ay huwag ka mag-expect ng gano'n. Depende yung kung maulan at matubig, baka pwedeng sumuloy agad. Ang computation natin laging gano'n, summer naman. So mali din ang kwenta mo. Damihan mo na nga naman tanim. Damihan na nga naman. Pasobra na. Oo. Yan pa naman ni Sir. Yan si Sir. Marami tayong natutunan kay Sir. Sir, matanong ko lang po, nabanggit nyo, ano po talagang pinaka-work nyo dito? Yung pinaka-trabaho nyo, sir, sa nasa construction. Construction kayo. Nasa construction business po. Registered civil engineer. Ayun pala si Sir. So, nagustuhan nyo lang po mag-farming na ganito? Kumbaga, yes, sir. Ito talaga, yung farming kasi less stress. Stressful din. Wala namang hanap buhay na walang stress. Stressful din. Pero kasi yung excitement natin at yung ating saya kapag nakikita na natin yung mga palahi. Yun yun, sir. Kasi ang kagandahan nung nag-start ka sa medyo mga pangit ang alaga, ay excite kang pagandahin. Ano pong naging bakit kayo nagkaroon ng interest sa ganitong farming na pagsagot po? Kasi marami namang klase ng bata pa ako, sir, mahilig talaga ako sa yun. May alaga kaming native. Saka yun talaga yung passion ko. Kasi yung kambing, pag napaamo mo, sir, mas maamo pa sa aso. Ayun, yun pala. Opo, napakabait ng kambing.
mas maamo pa sila sa aso. Yun pala naging ano nyo, kaya nagkaroon kayo dito ng interest sa Saka hindi ganitong goat sila farm. nangangagat. Pero mahilig talaga ako. Nung una talagang native. May pinapastol ako na ilang alaga. Nung ma-discover ko nga yung malalaking kambing, medyo nagka-interest ako. Ayun. Mga ganun palang kambing na sobrang lalaki. Sir, may di mahirap din pala yung mga ganito, yung gusto lang nila minsan, marami kasing gusto lang kumita. Kumbaga pag wala naman silang hilig sa mga ganung bagay katulad pag-aalaga ng ganito, mahirap din pala kumita din ano. Ay, opo. Sa farming, sa kahit anong farming naman. Dapat hilig mo pag talaga. Hindi mo hilig. Oo. At pag hindi mo porte. Oo. Anong ibig ko sabihin porte? Yung talagang pinag-aralan mo kaya natutunan mo na. Mahirap kumita. Mahirap kumita. Kahit anong kahit sa pagbababoy ng kasi nga may buhay yung alaga natin. So hindi ka pwedeng pakain lang ng pakain. Hindi pwede. Hindi pwedeng hindi pwedeng bili ka lang ng bili. Pag-aalaga niya. Paano pag-aalaga niya? Yan, sir. Maraming salamat, sir. Ano nga ulit pangalan, sir? Engineer Jaron Zara. Si Engineer Jaron Zara Goat Farm. Yung po mga gustong bumisita sa inyo, kaya siyempre gusto rin nila magkakaroon ng interest na bumili ng inyong mga alagang kambing. Nagbebenta rin kayo? Apo. May mga season lang po kami ng itong April to May. So may mga lalabas na yan, sir. Pinopost naman namin yung mga open for reservation namin. And talagang ini-invite namin yung prospective client natin, buyer natin na pumunta para makita sila personal makapili po. Pwede po mahingi yung inyong tag dito. May page po kayo, Facebook page yun. Sara Goat Farm po, Sara Goat Farm. And yung isa pa sa Nubians naman, yung Sara Nubians. Sara Nubians, dalawa pa pala yan. Yan, palalagyan natin sa Sara Goat Farm, doon kasi nakapokus sa Bower. Yung branding po namin sa Bower, ipinangalan ko sa Bundok Peninsula. Yung Bonpen Bowers. Bonpen Bowers. So yung sa Anglo-Nubia naman, yung Sara Nubians. Ayun. Meron din po kayong YouTube channel? Facebook lang? May YouTube channel ako, sir, pero hindi pa active. Bakit lang sa Facebook lang? TV. Anggo TV. Siguro pag may lakas na ako ng loob mag-vlog. Tapos, sir, matanong ko lang, pwede ba mahingi yung contact number niyo kung sakali may tatawagin? Pwede po mahingi. Ano pong number niyo? Pwede niyo po akong tawagan sa 0956 312 1609. Yan. Ang address niyo po dito ay? Barangay Bakong Ilaya po, dito sa Bayang May Puso. Yan. Yan. Maraming salamat at tayo pinagbigyan isa na mabisita ang kanyang farm dito. Yan. God bless, sir, sa farming. Thank you, sir. Thank you.